Magandang umaga mga kamag-aral. Ako si Gianna Ariola. Ako, si Miguel Opresio. Ako naman, si Sander Janoras. At kami ang unang pangkat. Ngunit bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, tayo muna ay manalangin na pangungunahan ni Sander Wayne Hanoras. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makapagbahagi ng aming kalaman sa iba. Gabayan niyo po kami nang maipaturo po namin ng maayos ang aming tatalakayin. Gabayan niyo po ang mga manonood na marami silang matutunan mula sa amin. Ang maituturo sana namin ay may sa puso at may sa isip nila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Aralin 4. Ang tatlong muka ng kasamaan. Isinulat ni Uno at isinalin ni Ginang Salvacion M. de las Alas. Ang mga tauhan. Una, kasakiman o makasarili. Pangalawa, galit o sama ng loob. Pangatlo, kamangmangan o walang alam. Buod, may tatlong mukha ng kasamaan ang sangkatauhang makasalanan, ang kasakiman, galit o puot, at kamangmangan sa batas ng sandaigdigan. Kahit anuman ang paniniwala ng isang tao, ay naituturo itong batas ng kalikasan. Kahit ang isang tao ay naniniwala sa mga aral ni Buddha, Muslim, Katoliko o isang atista. Sinasabing tatlo ring bagay ang hindi maiiwasan sa daigdig ng sinumang tao. Ito ay pagtanda, karamdaman at kamatayan. Meron ding 5 katangian ng tao mula sa kanyang pagsilang. Ang magpahalaga sa nakikitang kagandahan sa kapaligiran, magpahalaga sa musika at awitin, magpahalaga sa pagkain kanyang naiibigan, makapag-uri ng iba't ibang halimuyak at sa kagandahan ng sining ayon sa kanyang pamantayan. Ngunit ang mga angking katangiang ito ng tao ay hindi panghabang panahong pananaligan ng tao, sapagkat ang mga ito ay katulad ng panahong lumilipas. Hindi rin tututol ang marami kung sabihing ang kayamanan ay nawawala. Sinasabi rin na ang paggagahama ng isang tao sa kayamanan ang bunga ng sobrang kasakiman, kaya nalilimutan ng marami ang tunay na gamit nito sa sangkatauhan. Dahil lahat ng gusto ng tao ay napipitas nito sa puno, ngunit nakilala ng tao ang kasakiman at inabuso nila ang punong kahoy o ang padaikhabit. Mula noon, namuhay ang tao sa kahirapan at nakilala ng tao ang krimen. Ito ang 5 maiwagang pangyayari. Una, ang may hirap ay laging umaasa sa mga mayayamang may puhunan. Pangalawa, nahati ang lipunan sa 2 klase ng tao, ang mahirap at mayaman. Pangatlo, mula noong pagkawalan ng mahiwagang puno, maraming tao ang nagugutom dahil sila ay umaasa sa mahiwagang puno at natuto sila magnakaw at pumatay. Pang-apat, ang mga sanhi at dahilan ng pagsama ng daigdig ay nagmula nung matuklasan ng tao kung paano nila pagkakitaan ng iba yung tubo ang kanilang binibitawang punan. Pang-5, sa ngayon sa alamat ng unang panahon, lahat ng pangangailangan ng tao ay nakukuha sa naturang puno. Kaya walang suliranin ang mga mayayaman sa pagkain, damit, at tahanan. Aral o mensahe. Ang sanaysay na ito ni Uno na isinalin ni Salvacion M. de las Alas ay nagpapakita ng pangunahing mensahe tungkol sa 3 mukha ng kasamaan sa sangkatauhan. Kasakiman, galit o puot at kamangmangan sa batas ng sandaigdigan. Ipinapakita dito ang mga negatibong epekto ng kasakiman sa lipunan at ang mahigpit na ugnayan nito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay nagmula sa mga simpleng aral ng kabutihan, katarungan at pag-aalaga sa kalikasan. Ito ay paalala na ang mga aral na ito ay may malalim na implikasyon sa ating buhay at sa lipunan bilang buo. Dapat hindi mapasailalim o maging sakim sa yaman dahil mayroong magiging biktima nito na naghihirap dahil sa kasakiman ng tao.
Teorya. Ang sanaysay ay nagpapakita ng teorya na ang tatlong mukha ng kasamaan sa pamagitan ng kasakiman, galit at kamangmangan ay nagiging sanhi ng mga suliranin sa lipunan. Naglalayon itong magbigay diin sa kahalagahan ng pagiging makakalikasan at makatao sa paggamit ng yaman ng mundo, sa pag-iwas sa kasakiman at sa pag-aaral at pagpapahalaga sa batas. Kasukdulan. Ang mga tao ay biglang nagulantang sa pagkawala ng mahiwagang puno. At dahil sila ay umaasa sa puno para sa kanilang kabuhayan, sila ay biglang nagkagulo at natutunan ng tao na gumawa ng krimen. Ang kasukdulan ng sanaysay ay nakikita sa pagpapahayag ng pag-asa ng mga tao ay magsasama-sama upang harapin ang mga suliranin ng kasamaan at kasakiman. Pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan sa sanaysay ay ang mga taong sangkatauhan. Sila ang nagpapakita ng mga kilos at gawin na nag-uugnay sa tatlong mukha ng kasamaan. Hindi ito isinasalaysay ng konkretong pangalan o karakter. Ngunit ang mga pangunahing tauhan ay ang bawat individual na may kakayahan na ng tama o mali sa kanilang mga gawi at desisyon. Bakit ito ang pamagat? Dahil inihahayag dito ang konsepto ng kasakiman, galit, puot at kamangmangan sa batas ng sandaigdigan bilang aspeto ng kasamaan sa lipunan. Ang tatlong muka ay nagpapahiwatig ang kasamaan ay hindi isang simpleng konsepto at mayroon itong iba't ibang dimensyon o aspeto na nagiging bahagi ng buhay ng tao. Ang talata at mga panandang pandiskors sa pagpapahayag ng sariling pananaw. Talata, ang tawag sa paglilipon ng makahulugang mga pangungusap na nagpapahayag ng isang buong pagkukuro, palagay, pananaw o kaisipan. Kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng isang buong diwa, ang talataan ay dapat din magtaglay ng isang diwa. Kung ang pangungusap ay binubuo ng mga salita, ang talataan ay binubuo naman ng mga pangungusap. Ang bawat pangungusap ay magkakaugnay sapagkat isang diwa lamang ang binubuo. Mahalagang kailanganin sa isang talataan ang pagkakaroon ng pamaksang pangungusap. Ipinahayag nito ang pinapaksa ng talataan o ang pahalagang pananaw ng mayakda. Ito ay karaniwang mabasa sa simula ng talataan, bagaman maaari ding nasa gitna o huli. Pagkatapos ng pamaksang pangungusap, nagbibigay naman ng pantulong na detalye ang mayakda upang patunayan ang sinasabing kaisipan sa pamaksang pangungusap. Ang mga pantulong na detalye ito ay maaaring gawin sa pangungusap na naghahambing. Nagbibigay ng mga halimbawa o naglalahad ng pagkakatulad o pagkakaiba. Ang ito ng pagpapaliwanag ay maaaring gamitin magkasama. Makatutulong ang mga panandang pandiskors upang magkaroon ng kaisahan sa diwaang talataan. Mga panandang pandiskors. Ang mga pananda ay siyang naghuhudyat ng pag-uugnayan sa iba't ibang bahagi ng pagpapahayag o discourse at siyang nagsasabi ng tungkuling ginagampanan nito. Sa Filipino, ang mga panandang ito ay kinakatawan ng mga pangugnay o pangatnig. Bagamat hindi gaanong mahirap unawain ang mga kahulugan na ibinibigay ng mga pananda, nakatutulong sa nagbabasa ang pagbibigay pansin sa mga ito bilang bahagi ng teksto dahil ang mga ito ang siyang nagbibigay linaw sa mahihirap na bahagi ng teksto. Ipinakikita nila ang mga pag-uugnayang namamagitan sa mga pangungusap o bahagi ng teksto. At dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa ay marami kayong natutunan sa amin. Muli, kami ang unang pangkat at maraming salamat sa pakikinig.